1, 2, 3, 4, 5, 6 ba ang password mo? Abay, kung tumama ako, malamang delikado na sa hacker ang inyong account. Babala ng mga data protection expert, hindi lang yan ang delikado, pati ang iba pa ninyong financial account. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Sa datos ng Data Reportal, mahigit 97 milyong users ang aktibo sa social media sa bansa araw-araw. Kaya kung gaano karami ang nag-online, ganun din karami ang pwedeng tamaan kapag may data breach. Ang problema, marami pa rin ang gumagamit ng sobrang simpleng passwords. Sa ulat ng isang password manager ngayong 2025, nangunguna na naman ang nakasanayang 123456 bilang pinakaginagamit na password sa bansa. Kasunod nito ang admin 12345678, QWERTY123 at ABC123, mga password na hindi na kailangan ng effort para hulaan. Ayon sa mga eksperto, parang iniwan mo na rin ang susi sa labas ng bahay kapag ganito kahina ang password mo at pwedeng mauwi sa pagnanakaw ng impormasyon, financial fraud at pagkahack ng accounts. Hindi ka na nag-password, tapos magrereklamo tayo later on na na-hack tayo or nagamit yung account natin. When at this point, pag gumamit ka nga ng ganyang password, kapabayaan na siya. Hindi porket wala kang pera sa bank o wala kang secret online, ligtas ka na. Anumang account kahit sa simpleng social media, pwedeng gamitin para gumawa ng liability sa pangalan mo. At ang mas delikado, hindi agad nalalaman ang pagnanakaw ng data. Sa karaniwang breaches, umaabot ng 6 na buwan hanggang 1 taon bago madiskubre ng biktima na may kumakalikot na sa kanilang account. Well, in a data breach, there's an average of 6 months between detection and the actual breach. If you're really lucky, mapapansin mo kaagad na may nangyari na sa account mo. Kaya ang payo ng eksperto, iwasan na madaling hula ang password. Kung hindi mo man kaya gumawa ng komplikadong kombinasyon, pwedeng gumamit ng password manager na pwedeng ma-download upang mas mapatag ang proteksyon sa iyong account. Kasama na rin ang biometrics, OTP at layered authentication para mahirapan ng hackers. We're really conscious about going out in public, about dressing properly, protecting ourselves. Then with more reason, don't do that. Don't leave your passwords out in the open. Sa panahon ngayon, lahat ng bagay tulad ng pagpapadala ng pera, pamimili at pakikipag-usap nasa phone na. Ang pinakamalaki nating kalaban ay hindi lang ang hackers, kundi ang ating sariling kapabayaan. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Tarinque po hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang panganib ng mahinang password kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Mahinang password, ano? Gaya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, Pops Ray, dire-diretso. Okay, marami ka bang kakilala na gumagamit pa ng ganito kadaling mga password? Actually, Pops Ray, siguro yung mga malilimutin, ano? Madalas daw, Pops Ray, yung medyo may edad na. Para daw madali matandaan yung mga passwords, dahil yung iba nga, pag masyado ng complicated, nakakalimutan na. Mas mahirap nakakalimutan Mas mahirap yan, Pops Ray. Pero may mga kilala nga ako, Pops Ray, isang letter or number lang yung password nila doon sa kanilang mga devices, Pops Ray. Birthday pa eh. Okay, Ivan, paano raw ba nagagamit ng hackers ang social media account para makapagnakaw? Pops Ray, usually ginagamit nila to kasi kinukuha nila yung data, gumagamit sila ginagawa nila ng paraan para makakuha sila ng data or yung privacy ng isang individual, Pwede nilang gamitin ito sa pangloloko, pang-hack, Pops Ray. May mga nakakilala tayo, Pops Ray, na hinihingan sila actually, Pops Ray, ng mga OTP. Kunyari may mga transaction online. Send mo nga yung OTP. Tama ka dyan, Pops Ray. May mga ganyang instances na nangyayari. Kaya naman, yung pag mas matibay daw yung password mo, usually kasi itong password mo, may mga layers na yan, Pops Ray. Ngayon may iba, may mga OTP na, iba kailangan ng biometrics para lang makapasok sa account. Positive daw yun, Pops Ray, pero mas mahirap man yung makapasok sa sarili mong account, at least secure ka naman daw doon sa mga hackers, Pops Ray. Pero minsan yung mga apps humihingi na ng komplikadong password. Ito ba madalas na sa mga apps? Actually ngayon, Pops Ray, mas mahigpit na. Actually ngayon, usually hinihinga na ng phone number. Yung password mismo, may dedicated, may kailangan specific. Kailangan ng may uppercase letter, correct. Kailangan may number, may mga magic letters na characters na hindi karaniwan talaga. Tama ka dyan, Pops Ray. So dumagdag yan, Pops Ray, dun sa pagpapahirap, Pero ang payo sa atin ng ating data protection officer, usually pag mas mahaba daw yung password at mas disconnected sa'yo, mas mahirap mahuhulaan yung password. Huwag yung birthday mo, birthday na asawa mo. Huwag yun, Pops Ray. Madali makuha. Okay, Ivan, isa sa mga pangamba naman ng iba yung makalimutan yung ginawa nilang password.
Ano ba ang pwedeng gawin dyan maliban sa isulat mo sa papel? Yun nga, Pops J, no, wag daw isusulat sa papel. Masyado daw yun, mas madali daw makuha yun. Usually, Pops J, ngayon meron na tayong password managers na tinatawag. No? Ito mga password managers, Pops J, usually built-in na to doon sa mga smartphone. Meron na tayo yan usually sa mga websites, sa Chrome, no? Sa mga ating devices. No? Usually, nandyan na yan, nakalagay na yan, pero tatandaan mo pa rin yung password nito. Kasi usually, kailangan mo lang ng isang password para ma-access yung buong password na yan. So, yun ang... Password to your password. Password to your password, Pops J. Yun ang data, itong password manager. Pero at least naman doon, Pops J, doon sa isang password mo, makikita mo na lahat ng password mo at hindi mo na makakalimutan at hindi mo na kailangan isulat sa papel, Pops J. Ayun, maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.